halos nabawasan na ng 80% yung reports na nakukuha natin. And we're gaining that much respect. Kasi nga, we are reaching the community talaga. Nakikita nila may ginagawa yung sector natin. So from then on, yung respetong tinatawag sa sektor ng LGBT tumataas. Doon tayo nakilala. Kaya hanggang ngayon, once na sinabi mong LGBT, hindi LGBT lang yan, LGBT yan. Ganun ang na-inculcate natin sa isipan ng mga tao. Sa ano naman po, sa specifics nung cases, may pattern po ba kung anong edad yung victim or kung anong edad yung may sala, gano'n? Mostly nasa kabataan yan eh. Last 2 years, kung hindi ako nagkakamali, ang age bracket niyan nasa 15 to 18 years old. Yan yung kapanahonan na medyo gala talaga yung, alam mo na, yung kabataan, ganyan. So kahit saan, nakakarating yung ganyan. It's the nature ng, sabihin natin, kabaklaan talaga ng LGBT. Halos ganun talaga eh. So, doon na halos pumapasok yung mga cases. And the same way, kapag nakaranas sila ng pambabastos, nakaranas sila ng discrimination, diyan na pumapasok yun nga, na di-disappoint yung member natin, na i-stress na yan, nadi-depress na yan. So, doon na rin pumapasok yung issue sa mental health. But again, nasolusyonan natin lahat yan by means of doing some projects sa community. Okay po. Yung mga nasumbong naman po sa cases, may ano po ba? Like may pattern na ganitong edad or ano po yung kasarian nila, gano'n? Mostly talaga yun nga, yung 15 to 18 years old, halos lalaki. Ay, yung mga may sala po. Oo, yung mga may sala. So, Okay nasa po. ganong edad naman. Nasa ganong edad yung halos may sala talaga. Yan yung mga respondent natin eh. Nasa ganong age bracket. Mainly siguro yun nga, kabataan, hindi pa nila alam yung na mali na pala yung ginagawa nila. Ginagawa nilang katuwaan. So, yung mga sabihin nating na-discriminate po ng mga kabataan yon, anong mga edad po mostly? Or may nakikita po ba kayong pattern doon? Oo. Actually, alam nyo yung mga, let's say, sabihin natin yung mga LGBT members na nabastos. Yan. Merong mga edad na ganun din, same age bracket din, 16 to 18 years, 15 to 18 years old. Pero mas marami yung nababastos ng mga seniors. For example, nandyan yung mga edad na 60 pataas. 50 to 70 years old. So, nababastos po nung ng mga adolescents, kabataan yan, yung mga yes. seniors? Oo, lalo na sa mga urban area talaga. Marami kaming report na nakuha ng ganyan dito sa EPSA, Pulong Kakutod. So, doon kasi mostly ang members natin nasa senior age sila. So, and dahil medyo, let's say, parang yung slum area yon, ganon, napakarami ng kabataan, ganon. So, mostly doon marami tayong reports na nakukuha na pambabastos, pang-discriminate. Meron pang mga slight physical injuries na nare-report, no? May nabubugbog, ganyan. And halos ganun yung age bracket na aapektuhan. Okay. So, how do you handle the confidentiality and privacy po of those seeking support? Meron kasi tayong Data Privacy Act, di ba? So, technically, once na i-report na sa atin yan, and we were able to gather the information, we make it a point na hindi madi-disclose kung sino yung nagreklamo, ganyan. Actually, minsan hindi na kailangan ipagharap yung complainant at saka yung respondent the mere fact na
alam naman ng mga nairereklamo yung mga nagawa nila. Hindi na namin kailangan ipagharap pa yan eh. Technically, once na may report, ibig sabihin, nangyari. Opo. So, hindi naman nila maikakailato. And barangay record shows na ganun nga. So, hindi na kailangan pang i-disclose yung information na Wala ganun. tayong interview. Sige. Sige, tapos Sige mo po. na. So, ayun nga po, regarding the reports po, wait lang po. So, punta naman po tayo dun sa parang involvement nyo with the public or the local government. May collaborations po ba kayo to parang influence positive change sa image na actively gumagalaw yung local government unit? Paulit ang tanong. How does your organization work with the local government unit, policymakers or other organizations to influence positive change for the minority? Well, first, meron tayong mga forum na ina-attenan and ang audience dyan, nandyan yung mga city councilors. Once na nagpatawag sila ng mga committee hearings na involve ang LGBT community, pinakikinggan nila yung side natin, point of view, ganyan. Pinakikinggan din nila yung mga suggestions natin when it comes to paano may involve yung LGBT community or LGBT sector when it comes to policy making ng city. So, once na naririnig nila and our views and opinions matters naman sa kanila, they make it a point na kapag nabubuo yung mga ordinansa, nabubuo yung batas, kasama yung LGBT sector. And this is creating change. Kasi kung hindi tayo organisado, hindi tayo buo, hindi nila pakikinggan o hindi nila malalaman kung ano yung hinaing ng bawat LGBT. Kasi walang nagre-report sa kanila. Walang nagsasabi kung ano yung nararanasan natin sa grassroots level per barangay. So, in that case, dahil nabuo yung federation, meron na silang nakukuhang resource person na napagtatanungan kung ano talaga yung tunay na pangangailangan ng LGBT sector. Okay po. Prior to this interview po, na-interview ko na din po yung si Sir June Angeles po. And may na-interview na din po ako sa UP po na anti-sexual harassment. And nag-match po na yung parang yung isa sa mga problem is underreported or hindi nare-report daw yung mga cases of discrimination usually. Sa tingin niyo po ba, ganun din po ba yung case dito sa lugar ninyo? Well, for Angeles City, possibly noon na hindi pa nabuo yung federation, medyo nagdadalawang isip o natatakot yung mga members natin. Pero ngayon hindi. Kasi alam nila, meron isang organisasyon, meron mga namumuno, meron mga leaders na kayang sumuporta sa likod nila. Recently, meron isang issue dyan na nasampal sa isang event na hairstylist. And it goes viral sa umabot pa yan sa demandahan eh. So, itong hairstylist, may lakas siya ng loob na mag-report, magreklamo, 'di ba? Kasi nga meron nang alam niya, meron na nakasuporta sa kanya. And that's what we're trying to make sure sa lahat ng members. Ang inaano natin, meron na silang masasandalan, meron na silang mahihingan ng tulong when it comes to abuses, discrimination, ganyan. So, I really don't think na as of this time, sa panahon natin ngayon na nandiyan ang social media, one chat away lang yan,
na nabastos po ako sa ganito, we can look into that matter. Kung underreported yan as of this time, siguro hindi mabubuo yung mga policies natin sa city government. Hindi mabubuo yung ordinansa ng LGBT office. Nabuo yan dahil nakita nila na we are doing something for the sector itself. Okay po. So, nasa last questions na po tayo. Overall, basically po, ano po yung major benefits ng pagsali ng isang LGBT individual sa organisasyong ito? And paano po sila pwedeng sumali, ganon? Via volunteering po ba? Donations or others? Well, for the federation, ang number one benefit na nakukuha ng mga members natin is that unang-una, napapalapit sila sa LGU. Once na malapit ka sa LGU, kung ano man proyekto, programa, mabibilang ka. For example nga dyan yung mga nabanggit kong financial assistance, medical assistance, food assistance. Once member ka ng LGBT Federation, naka-prioritize ka makatanggap ng mga yan. So, parang more on visibility po. Yes. Tapos, hindi lang yan. Once member ka, meron kang pagkakataon na ma-share mo yung talent mo, makatulong ka sa community, dun sa mga community service, sa mga projects natin. Once member ka, you have the option and prerogative na makasali sa mga projects tulad nga ng Gandang Angelenya, feeding programs, ganyan. And same as, meron din tayong mga capability building. Once member ka, pwede kang sumasama sa mga summer escapade natin. Actually, last pa nag-Benga Festival, ang Federation pumunta sa Baguio. So, ito yung mga tinatawag na parang incentive sa mga members na active, na nakakatulong sa mga projects. Binibigyan naman natin sila ng pagkakataon na ma-enjoy din. And mostly, sa amin kasi, magbigay ka lang ng oras, okay na tayo. We do not collect anything. The Federation finds way on how na nakakalikom tayo ng pondo, ganon. So, when it comes to monetary donations, halos hindi na kailangan yan eh. Though meron mga minimal collection, for example, meron tayong summer escapade ngayong April. So, yan, pupunta ulit. Last year, nasa Bagak. Dalawang bus yan. So, nasa 50 to 100 participants. Kung member ka, madali kang makakasama. At least makikilala mo yung mga LGBT sa buong Angeles. Makakapag-build ka ng friendship, makakapag-build ka ng connections, makakabuild ka ng isang magandang network. So, paano po yung application process? Yeah. Well, meron tayong mga presidente per barangay. Yun yung first step eh. Pumunta ka sa barangay mismo, hanapin mo yung presidente ng LGBT, and you can ask them na gusto mo sumali sa LGBT organization ng Angeles City. And from then, yun, ganun na. Kasi tayo, ang connections natin, halos ako ang kausap ko, mga presidente per barangay. So, leaders to leaders ang ginagawa natin. So, when it comes to membership, what I highly suggest is that kung saan silang barangay, hanapin lang nila yung presidente doon. At least maging close pa sila, ganun. And for sure, once na nagbababa tayo ng mga proyekto o grasya galing sa national, mabibigyan sila. Tsaka importante dyan yung connection at tsaka network. Opo. Yeah. And since campaign po kasi yung output ko, so parang ipopromote ko po yung mga LGBT organizations to parang lessen the parang anxiety, depression, ganyan. Limited po ba ito sa mga LGBT individuals lang or pwede po sumali yung mga hindi? Well, as of now, dahil sa LGBT sector, we really focuses or we give priority sa mga LGBT members. But nonetheless, if meron tayong mga kamag-anak ng LGBT, kaibigan ng LGBT na nakakaranas ng mga ganito, we can definitely provide assistance, di ba? Ang sinasabi ko diyan, ang LGBT office o ang LGBT Federation,
naitayo tayo para tumulong sa community, di ba? Opo. So we do not need to let's say close yung bintana ng bahay natin para sa mga non-LGBT members. We need to embrace everybody. Mapa-senior yan, solo parent, women's, lalaki, straight, trans, or whatsoever. The LGBT organization is open to all. Opo. Ang importante dyan, makapagserbisyo tayo sa buong community. So, paano po yung issue ng age? Like, may age limit po ba? Or like, pwede po bang, kasi yung mga target ko po dito is mostly senior high school students. May parang requirement po ba na dapat 20 years old and above ka na? Or pwedeng sumali yung mga 18 to 19? Ganun? Actually, ang pinaka-batang member natin, yung mga possible, 15 years old. So, we actually, ako naman, tinanggap ko yung mga edad na ganito. Kasi, ito yung panahon na mamumold mo sila sa Opo. tamang daan. Oo. 'Di ba? Hindi yan yung pag-aalaga-ala lang sa daan. Once na sa edad na ganyan, nagabayan mo na yan sa tamang daan, 'di ba? Mas magiging productive sila sa community, mas magiging kapakinabang sila sa community talaga. So, nababawasan natin yung mga tambay sa kalsada, ganyan. So, I make it a point, it's age doesn't matter when it comes sa membership natin. Ang importante lang, maranasan nila kung paano yung pagsali sa federation. At least, matulungan din natin sila, lalo na kapag sila naman yung nangailangan. At basically tapos na po yung mga questions natin. Ano na lang po, for additional resources po, ako po kasi need ko po mag-interview ng mga LGBT individuals para makuha yung mga personal experiences nila surrounding discrimination and pagsali sa yun nga po LGBT Federation. Would you recommend some individuals na willing to be interviewed by me? Well, ako suggestion ko, makausap mo rin yung federation officers. So, sa federation officers, ilan kami? Nasa 12 kami. So, tapos na sa akin, meron pang 11. At least, ma-compile mo yung point of view ng bawat isa sa amin. Posible meron din sila in mind na na pwedeng maitulong sa report mo. So, I may suggest, ayan yung board namin. So, ito yung mga contact numbers ng mga officers natin. So, ito lahat presidente ng yan. Barangay po. Yes. Ang wala lang natin dyan is Claro and Santo Cristo. Pero the rest dyan, yan, pwede mo silang tawagan, i-send ka ng message sa kanila para, picture mo yan, para makausap mo. Sabihin mo lang yung pangalan ko na nagkausap na tayo. And sasabihin ko rin sa GC namin na papasyal ka sa kanila o may magtatanong, mag-set kayo ng date for interview para sa report mo. And importante naman kasi yan, ganyan. At least, di ba, meron na palang case study na pag-aaralan yung sitwasyon ng LGBT. And nakikita ko na once na nakagawa ng isang precise comprised na report pagdating dyan, mas lalong maiintindihan for future reference kung ano talaga yung LGBT. So I may suggest, sige, go lang, kausapin mo lahat dyan. Most likely po, magsisend na lang po ako ng questionnaires sa kanila. Okay. Para mas mabilis yung Sige, transaction. Medyo marami po kasi. Oo. Opo. So ayun po, thank you po kasi as someone part of the LGBT minority na nakatira sa Angeles City and pinalad na makapasok sa UP, gusto ko pong somehow maipasok yung komunidad natin sa Angeles on a national level kumbaga. So ayun po, thank you po for accepting my request for an interview. Nagtagal, no?